Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah yung suwar min hayatis sahaba. Nandun pa rin tayo kay Umar bin Wahab radiyallahu anhu. So nga magkausap sila ni Safwan bin Umayyah. At inaalala nila yung mga nangyari doon sa Badar, lalong-lalo na yung mga napatay na kapwa nila doon sa Badar. Wa yatafajja'ani ala udama'i Quraysh mimman katalathum siyuful muslimina wa gayyabahumul kalib. So habang pinag-uusapan nila yung mga nangyari doon sa Badar, inalala din nila yung mga, lalong-lalo na yung mga pinuno nila na napatay ng mga Muslim na inilibing doon sa kalib. Yung kalib na tinutukoy dito, ito yung bukal o balon na doon tinapon yung mga bangkay nila. Nila Abu Jahal doon, sama-sama sila doon. Yung mga napatay doon sa Badar. May balon doon na malalim. Doon sila itinapon. Tinapon nila fi amakihi. Fatanahhada Safwan bin Umayyah wa qala laysa wallahi fil ishi khairun ba'dahum. So dun sa kumaga pag-aalala nila na yon, kasi kasama yung namatay yung tatay ni Safwan, di ba? Si Umayyah. Yung si Bilal mismo yung pumatay sa kanya. Si Bilal mismo. Actually nung panahon nga na yon, sumuko na si sumuko na si Umayyah bin Khalaf kay Abdurrahman bin Auf, yung isa pang sahaba. Doon sa Omar series, yung kasama lagi ni Omar na nagpapayo sa kanya yung chubby na lalaki. Yung papel niya doon si Abdurrahman bin Auf. Sumuko na siya kay Umayyah. Si Umayyah sumuko na sa kanya. Na doon, may kita rin natin na sa kabila ng kalupitan ni Umayyah kay Bilal at sa iba pang mga Muslim, meron din naman siyang kaibigan o kalapit na Muslim. Kaya hindi rin natin masisi talaga minsan na kung halimbawa meron. Iba-iba kasing karanasan natin sa mga tao din . Iba-iba yung karanasan natin sa mga tao. Dito, di ba? Wag na, ayan natin sila. Kasi iba-iba yung karanasan ng tao . Tsaka alam naman nila yung nangyari dito. May nangyari dito. Alam nila na siguro hindi lang talaga sila makapagsalita o ano pa man. Pero kung ano pa man, nakikipagplastika, ano pa man. Ayan nyo na sila. Inshallah. Kasi kahit sa mga sahaba, nangyari to . Diba? Kung tutusin, sa tindi ng kasalanan ni Umayyah, dapat dumidistansya na nga rin sa kanya si Abdurrahman bin Auf. Pero hindi na. Hanggang huli, nanatili si Abdurrahman bin Auf na naghahangad pa nga na mailigtas si Umayyah bin Khalaf. Kasi nung nangyari nung pinatay na ni Bilal o papatayin ni Bilal si Umayyah, hawak-hawak ni Abdurrahman bin Auf si Umayyah . Akay-akay na niya kasi sumuko na . Sumuko. Nakita ni Bilal. Si Bilal, syempre grabe yung pinagdaanan niya doon. Galit na galit si Bilal, kumaga. Tapos inaawat ni Abdurrahman bin Auf. Inaawat niya. Tinakip na niya yung katawan niya din kay Umayyah. Pero sinasaksak ni Bilal si Umayyah sa ilalim ni Abdurrahman bin Auf. Nasugatan pa nga si Abdurrahman bin Auf. Nasugatan siya. Pagkatapos ng labanan, nagreklamo si Abdurrahman bin Auf kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya pinagkaitan daw siya ni Bilal ng kanyang ganima. Ang tinutukoy niya doon yung kaibigan niya nga si Umayyah bin Khalaf. Kaibigan niya. Pero walang ginawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi niya tinuturing na kasalanan yung ginawa ni Bilal. At hindi rin naman niya pinagalitan si Abdurrahman bin Auf na kinuha niya yung pagsuko ni Umayyah bin Khalaf. So, parehong kumbaga pinaumanhinan yung ginawa nila. Ibig sabihin parehong tama.
Kasi yung ibig sabihin ng sunnah, yung mga ginawa, sinabi, at pinahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya marami tayong matututunan talaga sa sira. Marami tayong matututunan. Hindi lang sa mga pagsamba o kumbaga sa ugali. Lalo na sa jihad. Sa jihad. Kaya yung huling video ko, inedit ko kanina. Nabanggit ko. Para maintindihan talaga natin jihad, kailangan mag-aral talaga tayo ng sira eh. Kasi tingnan niyo yung ginawa nung, halimbawa, yung mag-ama doon sa Australia, di ba? Sabihin na natin, galit sila sa Hudyo. Kasi mga Hudyo pumapatay ng mga Palestino. Di ba? Pero hindi ba sila nag-iisip? Ang gera nasa Palestine, hindi sa Australia. Tapos yung kalaban natin, yung mga sundalong pumapatay ng mga Muslim. Hindi yung mga civilian lang na nagdiriwang. Actually, itong si Umair bin Wahab, nabanggit ko rin doon sa yung video na yung nahuli kong ginawa. Kasi si Umair bin Wahab, nung nagsyahada siya, di ba, sundalo siya doon sa Badar. Pero nung bumalik siya ng Madina para dalawin yung anak niya, at actually may plano pa siyang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinapasok siya ng mga sahaba ng Madina. Hindi siya pininsala, hindi siya inaresto, ano paman. Kasi nung bumalik siya doon, civilian siya eh. Off-duty siya, kumbaga. So kung meron mga halimbawa, kasi kinakatwiran niya ng mga terorista eh. Lahat daw ng Hudyo dapat maging target. Bata man o matanda o babae. Kasi lahat daw sila pare-pareho sundalo. Totoo nga. Kasi nga sa Israel, dito walang kwenta yung ROTC natin kung tutuusin eh. Kasi sa Israel, dito 2 taon ROTC, tuwing Sunday lang naman yun. Doon 2 taon ka talaga naka-duty. Duty ka talaga. Parang sa Korea, yung mga artista nila nagano pa eh. Nagjo-duty pa 2 taon. Mandatory. Dapat ganun yung gawin dito sa Pilipinas eh. Kasi marami kang matututunan sa totoo lang eh. Sa army. Kumbaga, marami kang matututunan sa organization, leadership, iba't iba pa. Pero para sa Muslim, mahirap din eh. Kumbaga sumali sa kanila. Pero yung tinutukoy ko lang dito, may silbi. So sabi ng mga terorista, pati civilian na Hudyo dapat patayin din kasi sundalo naman sila din lahat-lahat. Totoo, oo. Pero yun nga, hindi naman sila sa lahat ng pagkakataon sundalo. Kasi kung ganun ang magiging pamantayan natin o panuntunan, bakit si Umair bin Wahab nakalapit pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gayong kasama siya doon sa mga sundalo ng Badar nung nakalaban ng mga Muslim yung Quraysh. Ibig sabihin, yung sundalo na off-duty, hindi kasama sa labanan o hindi kasama sa mga papatayin. Ganon. Kung meron mang ipina-assassinate si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihirang-bihira yun eh. Ilan lang yung kanyang pina-assassinate talaga. Ilan lang. Yung mga matitinding pinuno talaga nila. Pero yung pangkaraniwang tao, hindi. So yung kinalungkot ni Safwan bin Umayyah yung pagkamatay ng mga pinuno ng Quraysh, lalong-lalo na yung kanyang ama. Lalong-lalo na yung kanyang ama. Yung sabi pa nga niya, sumpa kay Allah, wala nang kabutihan sa buhay pagkatapos nila o paglisan nila. Baga, wala nang dahilan para mabuhay. Kung na ano na siya, ano ba tawag doon, yung desperado o depressed na siya masyado. Sabi ni Umair, kasi magkamag-anak pala sila, di ba? Yung kanilang angkan, yung Jumah. At kamag-anak din pala nila sa Sa'id bin Amir. Sabi ni Umair, sadaqta wallah. Sumpa kay Allah, nagsasabi ka ng totoo. Thumma sakat kalilan. At pagkatapos nito, nanahimik si Umair bin Wahab at nagsabi, sabi niya, Warabbil Ka'bah. So nanunumpa siya sa Panginoon ng Ka'bah. So hindi pa siya Muslim nito, pero tama ito. Kung manunumpa yung tao, sasabihin niya, Warabbil Ka'bah. Sumpa man sa Panginoon ng Ka'bah, pwede. Kasi tinutukoy naman dito si Allah eh. Pero kung nanumpa ka, wal Ka'bah, sumpa sa Ka'bah, yun, bawal yun. Bawal yun. Laula duyunu aliyya laysa indi
ma'akdiha bihi wa ibalun aksya alayhimud diya min ba'di. Sabi niya, sumpa sa Panginoon ng Kaaba, kung hindi lamang dahil sa mga utang ko na hindi ko na mabayaran at sa pamilya ko na umaasa sa akin na mapapariwara kung halimbawang mamamatay ako. Kasi nag-aalala siya sa pamilya. Kasi mahirap naman siya. Hindi naman siya katulad ni na Safwan na mayaman. Kahit mamatay yun, yung pera nila, sapat na para mabuhay yung pamilya nila, para magnegosyo sila o para magkaroon sila ng mga utusan o trabahador. Sabi niya, kung di lamang daw dahil sa kanyang utang at sa kanyang pamilya na mahirap na mapapariwara kapag namatay siya, lamadaitu ila Muhammadin wa qataltuhu. Kung di lamang dahil doon sa kinatatakutan niya na yon, pumunta na siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinatay niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun yung kanyang alok. At actually, nangyari ito eh. Doon sa amin sa Tondo, may nangyaring ganyan eh. Nakwento lang din sa akin. Yung kasama naming welder. Yung boss daw niya. Nandun pa nga yun, yung boss niya na yun eh. Meron yung junk shop. Gumawa kami dati minsan dun eh, sa junk shop niya yung dun sa Road 10 sa Perdos. Yung mga biyaheng pa Visayas. Gumawa pa kami sa kanya eh. Meron daw yung kalaban. Tapos meron siyang isang tauhan na malaki yung utang sa kanya. Sabi daw nung boss. Sabi niya, tirahin mo nga yan, ako nang bahala sa pamilya mo. Pumayag yung kasi iniisip niya, yung pamilya niya, hindi nga niya mapakain ng maayos kung siya lang yung magtatrabaho eh. Kung yung pamilya niya, hindi masarap buhay nila, pag-aaralin pa yung mga anak niya, tirahin mo yan, akong bahala sa'yo. Kasi yung pinapapatay niya, lagi silang pinipinsala eh, pinuputulan ng kuryente, parang din, may kaaway din nila na yung yung grupo na yun eh. Tirahin mo, akong bahala sa pamilya mo, tinira nga. Yun, nakakulong pa rin yun hanggang ngayon yung tao. Pero mga anak niya, andun kay Tanael. Nandun. So, ganito yung nangyaring arrangement nila ni Safwan. Yung alok niya. Kundi lamang dahil sa utang ko. Actually, parang ipanihiwatig nga rin ni Wahab, di ba? Ni Omer. Parang hindi niya yung pinapahiwatig niya eh. Bayaran mo yung utang ko, tas ikaw bahala sa pamilya ko, papatayin ko si Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Parang niya lang din eh, inoffer niya eh. Yan nga, sabi niya. Kundi lang dahil doon, pupuntahan ko siya at papatayin. Wahasamtu amrahu, wakafaftu syarrahu. Kapag napatay ko na siya, naputol ko na yung kanyang mga gawain at natigil ko ng kanyang kasamaan. Kumbaga natapos ko ng lahat. Thumma atba'a yaqulu bisautin khafit. Pagkatapos noon, nung sinabi niya na yun, may binulong siya kay Safwan. Kumbaga hindi pa umuoo si Safwan, kumbaga. Pero may ino-offer siya, may pakana siya eh, kumbaga si Omer. Sabi niya, wa inna fi wujudi ibni wahbin ladayhim ma yaj'alu dhihabi ila yathriba amran la yathiru asyubuhat. Ibinulong niya kay Safwan bin Umayyah. Actually, kasama nila ngayon yung anak ko. Bihag nila yung anak ko, kumbaga. At kung pupunta ako ngayon ng Madina, o yung ng Yathrib, hindi sila magdududa. So kumbaga, itong bagay na ito, yung pagpatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kay Safwan talaga nanggaling sa kanya. Kumbaga, inaalok niya. Kasi siguro iniisip niya, kung papatay niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapapatay siya o mabibihag siya ng mga Muslim. Either way, kailangan niya na mapangalagaan yung pamilya niya na may iwan. At iniisip nga niya na baka nga mas magiging maigi pa yung kalagayan ng pamilya niya kay Safwan kaysa sa kanya. So inisip niya yun. Kaya
yun na yung bandang huli na napagkasunduan nila. Ito na rin yung naging dahilan ng pagpunta niya ng Madina. Plano niya talaga na patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nga mahimala na nalaman na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang plano, at mula doon ay nagmuslim na rin itong si Umair bin Wahab. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week inshallah, yung pagpunta niya na mismo sa Madina at yung kanyang pagmumuslim inshallah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.